Bahagyang natigilan si David nang makita si Teresa na abala sa pagsasampay ng mga nilabhang damit. Masigla ang kilos nito at mahinang humuhuni habang nakangiti. Mamula-mula na uli ang pisngi at hindi na nanlalalim ang mga mata. Nasisiyahan siyang napangiti, ngunit agad ding natigilan nang matuling magbalik sa alaala ang ikinilos nito sa lawa. Malamang ay mahiya itong humarap sa kanya, kaya naisip niyang umiwas upang hindi ito maging asiwa. Napahinto siya sa paghakbang nang tawagin ito. Di niya na ituloy ang balak na pagtalilis. Bahagyang napakunot ang noo niya nang makitang nakangiti ito na tila ba walang nangyari. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya nang mapansing itim na ang kulay ng magkabilang bola sa mga mata nito, hindi tulad kagabi na mapulang-mapula. Kinabahan siya. Hindi kaya totoo ang hinala niya. Dahil nahulog sa iniisip, nakalapit ito nang hindi niya namalayan. Hinagod niya ng tingin ang mukha nito. Maamo. Kimi. Kamusta na ang pakiramdam mo? Naitanong niya. Mabilis itong ngumiti at saka sumagot. Maayos na, David. Katunayan, mahimbing akong nakatulog kagabi. Naikuyom niya ang kamao. Nakatulog? Mahimbing? Lalong tumibay ang hinala niya dahil sa sinabi nito. Ngunit pinili munang manahimik. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Malumanay niyang sabi habang nakikiramdam maigi. Kailangan niyang maging maingat at mapanuri. Palihim niya itong inobserbahan. Bagaman may di magandang iniisip ay nasisiyahan siyang makita ang masigla nitong pagkilos at maganang pagkain. May distansya man ay nasusundan niya ito ng tingin saan man magpunta. Mula sa kinatatayuan ay natatanaw niya ito sa tumba-tumbang kinauupuan. Seryosong binabasa ang librong hawak. Sinasalitan pa ng pagsubo sa inihain niyang hinog na papaya. Sa loob ng maghapong pagmamatsyag ay wala itong ikinilos na kaduda-duda o kakaiba. Gusto niyang isiping baka dinaya lamang siya ng paningin, na baka dahil sa malaki at bilog na buwan at mataas na temperatura ng katawan, naglaro ang imahinasyon niya. Otomatikong umangat ang isa niyang kamay patungo sa gilid ng leeg. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Nasa salat niya ang katotohanan, ang bakas ng sugat, na ito ang may gawa. David! Bahagya siyang naigtad kasabay ng pagdilat. Kumaway ito. Pinalalapit siya habang iniaangat ang librong hawak. Hindi na niya nagawang humakbang dahil mabilis itong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Waribay, hindi na makapaghintay na maibida ang nabasa sa libro. Napakaganda ng kwento sa librong ito, David. Uulitin ko lang muna ang pagbasa pagkatapos ko, saka mo nalang basahin. Tila nang iinggit pa nitong sabi habang pinapakita ang pamagat ng libro. Pagkaraay niyakap yon at patalon-talong pumihit. Ang balak nitong pagbalik sa inuupuan ay hindi na ituloy. Biglang-bigla, tumigil na tila manikang desusi. Nag-alala agad siya. Pumasok agad sa isip na baka may naramdaman itong masakit kaya hindi makakilos. Ang tangkang paglapit at pag-alalay dito ay hindi nangyari dahil bigla itong pumihit paharap sa kanya. Natigilan siya. Ang mga mata nito, kulay dugo na naman. Inihagis nito sa kung saan ang libro at mapanuksong naglakad palapit. Yumakap ito at nilaro ng dila
ang kanyang leeg. Kinalas niya ang braso nito at inilayo ang sarili. "Gumising ka, Teresa! Gumising ka!" sigaw niya. "Ano sinasabi mo, David? May natutulog bang ganito?" "Gising ako. Gising na gising. Gising na gising." Malambing nitong sabi at saka muling idinikit ang katawan. Iniangkla pa ang mga kamay sa batok niya at saka tumingkayad upang hulihin ang kanyang bibig. Nawalan siya ng kakayahang gumalaw. Nalalanghap niya ang mabango nitong hininga. Ang mainit na dilang nag-aanyayang makipagpingkian sa dila niya. Nakababaliw ang mahina at maalindog nitong pag-ungol habang iginagalaw ang balakang sa nakaumbok niyang harapan. Ginagalit ang naroon sa loob. Hinahamon sa isang mainit na labanan. Mabilis ang naging pagdaloy ng mainit na dugo sa kanyang mga ugat. Nagwawala ang mabangis na sundalong naghahangad maiputok ang sandata. Nagtagis ang mga panga niya kasunod ng mahinang pagmumura, kasabay ng pagpatak ng luha. Nasasaktan siya. Higit pa sa sakit nang si Victor ang piliin nito at hindi siya. Higit pa sa kabiguang ito ang maging kapareha. "Tama na, Teresa. Tama na." Pakiusap niya habang inaalis ang mga kamay nito sa batok niya. Mariin niyang naipikit ang mga mata nang maramdaman ang mariin nitong pagkagat sa labi niya. Naramdaman niya ang hapdi. Nalasahan ng dugong umaahon mula sa bahaging nasugatan. Mistula itong hayok sa ginagawang pagsipsip. Umuungol ito habang paanas na sinasabing napakasarap ng kanyang dugo. Muli niya itong hinayaan sa ginagawa kahit tila umiikot na ang paningin niya. "Anong ibig sabihin nito, David?" Pang-uusig nito sa kanya. Nasa himig ang pagkabigla, ang pagdaramdam, ang sama ng loob, ang inis. Dahil nahihilo, natumba siya at paupong bumagsak sa sahig. Sinapo niya ang ulo at saka sinalubong ng tingin ang mga mata nito. "Di ko akalaing babastusin mo ako ng ganito." Mariin nitong sabi. Namumula ang mukha. Nagagalit. May mga sinabi pa itong masakit sa pandinig bago tuluyang tumakbo palayo. Ngunit sa halip na magdamdam ay napangiti siya. Dahil kulay itim na uli ang bilog sa nagluluha nitong mga mata. Habol ito ng tanaw. Lalong tumibay ang hinala niya. May kakaiba nga sa dalaga. Nalibot na ni Teresa ang loob at labas ng kastilyo, ngunit hindi pa rin nakita si Victor. Nahihiya naman siyang lumapit at magtanong kay David dahil sa masasakit na salitang nasabi rito. Nabigla siya sa ginagawa nitong paghalik sa kanya kaya hindi nagawang piliin ang mga salita. Mahalaga si David sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang mga tulong at pangangalaga nito sa kanya. Mabuti itong kaibigan, ngunit hindi niya ito papayagang lumampas sa guhit na ibinigay niya. Natigilan siya. Isang malaking palaisipan ang nangyari. Kilala niya ang binata. Alam niyang hindi ito mapagsamantala. Maginoo ito at may mabuting kalooban, kaya nagtataka siya. At nagtataka rin siya sa sarili. Ang totoo'y, ilang beses na siyang nabibigla tuwing matatagpuan ang sarili na nasa ibang lugar. Gaya kanina. Ang natatandaan niya'y patalon-talon pa siya habang ibinibida dito ang librong nabasa. Pumihit lang siya at saglit na napapikit. Ngunit sa muling pagdilat ay hinahalikan na siya ni David. Napakunot ang noo niya ng mapagtantong siya
ang humahalik sa binata. Siya ang mistulang sawang lumilingkis sa katawan nito. Nahilot niya ang sariling sentido. Teresa, handa na ang hapunan. Bahagya siyang nagulat sa narinig. Otomatikong pumaling ang paningin sa mga ulap na unti-unting nahahawi. Pakalat na ang dilim. Ibinaling niya ang paningin sa tapat ng pintuan kung saan nakatayo si David. Naghihintay bagaman hindi sa kanya nakatingin. Nangurot ang konsensya niya. Hindi niya gustong saktan ang damdamin nito, ngunit nasaktan pa rin. Hindi naikaila sa kanya ang ginagawa nitong pag-iwas. Napabuntong hininga na lamang siya at saka tahimik itong sinundan patungong kusina. Patapos na siya sa pagkain nang basagin ni David ang katahimikang namamagitan sa kanila. Hinahanap mo ba si Victor? Oo. Alam mo ba kung nasaan siya? Iba ang isinagot nito sa tanong niya. Maaaring bukas pa siya makabalik. Tumango na lang siya at hindi na nagtanong pa. Nang matapos siya sa pagkain, lumapit ito upang kunin ang pinagkainan niya. Siya namang pagtayo niya, kaya nagkabungguan sila. Tila napasok. Tumalikod agad si David bilang pag-iwas. Ako na ang bahalang maglikpit dito. Umakyat ka na at magpahinga. Nasaktan siya sa paraan ng pagtataboy nito. Nasasaktan siya dahil labis nitong dinamdam ang mga nasabi niya. Hindi siya sanay sa ganoon. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina, David. Naguguluhan talaga ako sa sarili ko, sa nangyayari sa akin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang mapaiyak. Muling naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Malalim na buntong hininga ang kumawala kay David bago nagsalita. Ako man ay naguguluhan din, Teresa. Hindi ko rin maintindihan kung anong nangyayari sa'yo. Ang ikinikilos mo. Ibang-iba sa Teresa ang kilala ko. Mabilis niyang naiangat ang ulo at saka kunot noong nagtanong. Anong kinikilos? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan kung bakit nagpapakita ka ng kapusukan. Kung bakit inaakit mo ko at gustong makasiping kapalit ng aking dugo. Tatawarin mo ko kung bakit kailangan kong sabihin sa iyo ang ganito. Napanganga siya sa narinig. Nanliit sa kahihiyan. Mabilis siyang nagyuko ng ulo. Hindi nagawang salubungin ang mga mata nito. Alam niyang hindi gawa-gawa lang ang sinabi ni David. Hindi ito ang tipo ng lalaking gugustuhing ilagay siya sa alanganin, lalo na ang siya ay insultuhin.